nagbabago. So ang ating pag-aaralan ko ay matatagpuan natin sa Santiago 1:8. Mga makibabukas ako sa inyong mga Biblia sa Santiago chapter 1 verse 1 to 8. Santiago chapter 1 verse 1 to 8. Say amen po, paganda na kayo. Sabi diyan, mula kay Santiago, lingkod ng Diyos at ng Panginoong Jesucristo. Ipinapaabot ko ang aking pagbati sa lahat ng mga hinilang ng Diyos at nakikipamayan sa iba't ibang bansa. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Ngunit, kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan. Sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nalulumba. Subalit, ang humingi ay dapat magtiwala sa Diyos. At huwag mag-alinlangan. Sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin. Kahit saan, ang hangin kahit saan, huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ng isip at di alam kung ano talaga ang nais niya. Salamat sa pagkabasa ng salita ng Panginoon. Tayo maiging manalangin. Panginoon, sa umagang ito, hihingi namin ang gabay at patnubay mo. Ang pagtuturo mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin sa pinakamahalagang parte ng pagsamba, ang parangalan ng iyong salita. Ito ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Sa chapter 1, nagpapakilala na ang may sulat ng libro ng Santiago ay si Santiago. Sa Bible, may tatlong Santiago. Santiago na kapatid ni Juan, Santiago na anak ni Zebedeo o ni Alfeo, at yung Santiago na kapatid ng Panginoong Jesucristo. So, ang sumulat ko ng binasa natin ay si Santiago na kapatid ng Panginoong Jesucristo, the half-brother of Christ. Sa Griego, ang salitang Santiago, ang salin niyan ay Jacobos. Hindi ho James. Layo nga ng salin ng Santiago sa James eh. So, sa Griego, Jacobos. So, ito ay sinulat ng kapatid ng Panginoong Jesucristo, ang half-brother niya, si Santiago na matuwid. Noong una, hindi mananampalataya si Santiago. Hindi siya naniniwala na si Kristo ang Messiah. Mabasa natin yan sa John 7:3-5, na hindi sila believer. Pero nung namatay si Kristo, umakyat sa langit, naging mananampalataya si Santiago at siya ang naging isang leader sa simbahan sa Jerusalem. So yung first church, yung kapatid ni Christ, nung umakyat siya, na born again, siya ang namuno ron. So itong Santiago na to, sumulat siya para kontrahin yung maling pagkaunawa sa katuruan ni Pablo ng kaligtasan sa pamagitan ng pananampalataya. So totoo, ang kaligtasan ay sa pamagitan ng pananampalataya. Pero may mga umusbong na mga unbeliever noon na mali ang pagkaunawa sa turo ni Pablo. Ang mga tawag dito ay antinomianism. Sinasabi ng mga peking believer na ito na pag naligtas ka sa pananampalataya kay Kristo, okay lang, wala ka nang gawin. Kahit hindi ka mag-church, kahit hindi ka umattend ng prayer meeting, kahit hindi ka magbasa ng Bible, kahit hindi ka gumawa ng mabuti, ligtas ka pa rin. Kasi, sumampalataya kay Kristo, mali po yun. Yun ang kinukontra ng katuruan ni Santiago, isang paniniwala ng antinomianismo na mali. Kaya ho, ang aklat ni Santiago ay sinulat para kontrahin yung maling pag-unawa sa turo ni Pablo. Hindi para kontrahin si Pablo. Kontrahin yung mga mali ang unawa sa turo ni Pablo. Lalo yung turo ni Pablo na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus.
Tama ho yung turo ni Pablo. Ang mali yung uunawa. Na ang kaisipan noon mga ngayon, ng panahon nila na okay lang, ligtas naman na ako, sumasampalataya ako kay Kristo. Pwedeng hindi na ako gumawa ng mabuti, pwedeng gumawa na ako ng masama, pwedeng mangutang ako kahit hindi ko nabayaran, pwedeng hindi na ako magsimba, pwedeng hindi na ako manalangin, pwedeng hindi na ako magbasa ng Bible. Yun ang kinukontra, yung maling kaisipan na iyon. So nung panahon noon ng Reformasyon, hindi nagustuhan ni Luther ito. Nung mababaw pa siya, hindi pa niya naunawa ng malalim na aral nito, sabi niya, mali ito. Straw, piece of straw ito. Na akala niya, ang kaligtasan na tinuturo ni Santiago ay sa pamamagitan ng gawa. Hindi. Ang pagkaunawa dito na ang kaligtasan ay magbubunga ng mabubuting gawa. So ang unang sinusulatan ni Santiago, yung mga Hudyo na nasa iba't ibang lugar. Kaya basahin niyo yung una sa mga hinirang ng Diyos na nakikipamayan sa iba't ibang bansa. So yan ay para sa believer na mga Jew, Hudyo na nasa iba't ibang lugar. Bagamat yun ang primary na sinulatan, ito ay general epistle para sa lahat ng simbahan. Kung ikaw ay naniniwala kay Kristo, nagtitiwala kay Kristo, para sa iyo ito. So malinaw ho, si Santiago ang sumulat at sinulat niya ito bandang AD 50 to AD 62 kasi AD 62 namatay na si Santiago. At sabi ni Santiago diyan na kung ikaw ay sinusubok ng Panginoon, dapat ikaw ay turing mo itong kagalakan. Pangalawa, humingi ka ng karunungan. So ang title po ng message natin ngayong umaga, When Faith Are Tested. Hindi ho may iwasan ng bawat isa na masubok ang kanyang pananampalataya. Kung peke yung pananampalataya mo, susubukin yan ng Diyos ng mga sirkumstansya sa buhay. Kung tunay ang pananampalataya mo, susubukin iyan ng Diyos. Pero sa mga tunay na mananampalataya, ang sulat na ito. Hindi ho para sa peking mananampalataya ang sulat na ito. Kaya meron tayong dalawang puntos. When faith are tested, sabi diyan sa chapter 2, magalak kayo. Count it joy. When faith are tested, count it joy. Yung pangalawang puntos naman natin, when faith are tested, sa chapter 5, kung sino man sa inyo ang kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y binigyan. So yung pangalawang points, when faith are tested, as knowledge from God. So sa ating buhay ho, hindi may iwasan na darating iyong pagsubok. May Diyos ka, wala kang Diyos, may pananampalataya ka, peke ang pananampalataya mo, dadaan ka sa pagsubok. Ano man ang iyong kalagayan, ano man ang iyong kasalukuyang pinagdaraanan, ano man yung sitwasyon mo, ikaw ay dadaan sa pagsubok. Alam niyo kung sino dumadaan, hindi lang dumadaan sa pagsubok? Yung mga nasa sementeryo. Wala nang pagsubok iyon. Yung mga nakatira sa mental hospital, wala na rin pagsubok yon. Sino dito gusto wala nang pagsubok? Taas ang kamay. Oh, wala. Talagang gusto nyo ng pagsubok? Wala bang gusto rito ng walang pagsubok? Hindi nyo pinipray, Lord, tanggalin mo na ito yung pagsubok na to. Merong dalawa na walang pagsubok. Yung nasa Mandaluyong sa loob. Kasi kung na lang yung tawa na lang ng tawa, salita ng salita, ngiti ng ngiti, yun naman nasa sementeryo, higa na lang yun. Tulog lang. So, Manila, wala rito ang gusto na walang pagsubok. In reality, pag ikaw ay buhay, ikaw ay may nabubuhay sa mundong ito, maayos ang kaisipan, your faith will be tested. So, dalawang puntos to. Anong gagawin, Pastor? Pag dumaan ang pagsubok, dumating yung mabibigat na pagsubok ko, ako ito toong mananampalataya. Ano ang gagawin ko? Una po, when faith are tested, count it joy. Bilangin mo yung panghugas ng plato. Count it joy. Bilangin yung panghugas ng plato, sabi ni Mali. Bilangin mong kagalakan. Sabi diyan sa chapter 2, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok.
Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Ang lahat ng tao ay daraan sa pagsubok. Ang tanong, how will be your attitude in times of trial? Paano ka magre-respond pagdating ng pagsubok? Basta pag dumating yung pagsubok, mabaliw-baliw ako. Kinakain ko yung buhok ko. Meron bang ganon? Na yung pag dumating yung pagsubok, ano ba naman po? Ganun ba? Pero ang tinuturo ng Biblia sa mga totoong mananampalataya, count it joy. Hindi naman yung tatawa ka lang pala, yung wala ka naman hindi wala naman nakakatawa-tawa ka ng tawa. Ang sinasabi yung joy, magalak, which is yung totoong kagalakan, hindi pagtawa, pero meron kang kagalakan na nasa loob ng iyong puso, isang pakiramdam na maganda, isang pakiramdam na merong pagtitiwala sa Diyos. Alam nyo, ang pagsubok ang naghihiwalay sa mga totoong mananampalataya sa hindi totoong mananampalataya. Pag sinubok ang mananampalataya, halimbawa, sinubok siya ng ulan, aating siya ng church, umambon, ay, hindi na ako ate. Bagsak. Ibig sabihin, mananampalataya ba yun? Pag dumating yung pagsubok na, aray, masakit yung kuko ko, hindi na makapag-church. Ganun pa lang yung pagsubok. Na isa-separate na yung believers na totoo sa mga unbeliever. Kaya nga po, ang pagsubok ang nagse-separate sa mga passive hearers at active hearers ng Word of God. Pag sinabing passive hearers, ito yung mga mananampalataya na pagkatapos marinig yung salita ng Panginoon, nakalimutan na. Yung active hearers naman, na pagkatapos marinig ang salita ng Panginoon, nagpapatuloy, nagiging matatag kahit dumating yung problema at pagsubok. So pag dumating ang pagsubok, mga kapatid, nahihiwalay yung mga totoong mananampalataya sa hindi totoong mananampalataya. So yun ho ang reason ng sulat ng Santiago para patatagin yung mga mananampalataya at sabihin sa kanila na ang pananampalataya ay dapat magbunga ng pagkilos at gawa. Sabi sa Santiago 1:22, mabuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Ang totoong mananampalataya, namubuhay ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi nyo ginagawa, ginagaya ninyo ang inyong sarili, sabi ni Santiago mismo sa kanyang sulat. So pag dumating ang pagsubok, masusukat kung sino yung totoong namumuhay sa salita ng Diyos at hindi namumuhay sa salita ng Diyos. Mga kapatid, iba-iba ang pagsubok ng tao. May pagsubok, binigyan ng maraming pera, nakalimutan ng Diyos. May pagsubok, walang pera, nakalimutan din ng Diyos. May pagsubok, masigla, nakalimutan ng Diyos, walang sakit. May pagsubok, nagkasakit, nakalimutan ng Diyos. Iba't iba ang pagsubok na dadaanan mo. Kung ikaw'y mananampalataya, pinayaman ka ng Diyos at pagsubok iyan. Kung mananatili ka sa Diyos sa kabila ng mga kayamanang binibigay sa iyo ng Diyos. Pero kung ikaw'y mananampalataya, ang priority mo yung Diyos, hindi yung kayamanan. Kung ikaw naman ay mananampalataya, pinaghirap ka ng Diyos, anong gagawin mo? Tatalikuran mo ang Diyos? Unahin mo ang paghahanap buhay? Unahin mo yung makakain mo sa araw-araw? Iyo. Lagi mong uunahin ng Diyos. Kaya ang turo ni Santiago, pag dumating yung pagsubok, magalak kayo. Ang mga tunay na mananampalataya, nagagalak sa pagsubok dahil ito yung pagkakataon, ipakita nila tunay ang kanilang pananampalataya. Sila ay active hearers, hindi lang sila hearers, doers din sila ng salita ng Diyos. Ito ang problem ng mga Hudyo ng panahon nila, kahit ngayong panahon natin. Maraming nag-claim Christian sila, pero pagdating ng Sunday, hindi sila uma-attend ng church. Maraming nagsasabing, mahal ko si Jesus. May prayer meeting tayo busy ako Maraming nagsasabi, tinanggap ko si Kristo. I love Him. I love you, Lord. Pero pag pinagpala, wala na sa church. Pero pag
dumating yung ulan, hindi na maka-attend ng gawain. Pag dumating yung mga problema, sinisisi na ang Diyos. Pag namatayan ng mahal sa buhay, nagagalit na sa Diyos. Yun ba yung mga totoong believers? Hindi po. Ang mga totoong believers, ang pagsubok ay kagalakan sa kanila dahil nagtitiwala sila sa Diyos. Di ba? Sabi sa Lucas 11:28, sabi ng Panginoong Jesus, ngunit sumagot siya, higit na pinagbala ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Sa ngayong magawang ito, hindi nyo lang napakinggan ang salita ng Diyos. Nawa, tuparin nyo rin ito. At ang utos ng salita ng Diyos, kung dumating when faith are tested, count it joy. Bakit? Kasi pribilehiyo mo na ipakita mo ang pananampalataya at pagtitiwala mo sa Diyos. Sa panahon natin, napakaraming religion, napakaraming denomination. Pasayahan ng mga church, pagandahan ng ilaw. Pagdating sa Word of God, hula-hulaan na lang. Hindi na inaaral mabuti kung ano yung konteksto. May mga church, hindi mo na pwedeng tanungin yung pastor tungkol sa kasi ma-open, hindi yung ganun ang church. Ang church ay nakasentro sa salita ng Diyos. Sa pag-awit, inaawit ang salita ng Diyos. Sa pagbabasa, binabasa ang salita ng Diyos. Sa pangaral, ipinipreach ang salita ng Diyos. Pero maraming church ngayon, naliligaw na ng landas. Ang priority nila, magaling yung drummer, magaling yung gitarista, maganda yung boses ng worship leader, merong ilaw-ilaw, aircon, mabango yung siya. Yun ang priority. Ang priority natin, yung Word of God na ituturo ba ng tama? Nakikilala ba natin ang Diyos ayon sa tinuturo ng Biblia at kasaysayan? Kaya po, mga malaki na kapatid, suriin natin ang ating pananampalataya. Suriin natin ang church kung nasaan tayo. Actually, mas marami yung member, yung church na masaya, maganda ang ilaw, sexy yung worship leader, makon yung drummer, at pagkatapos yung pastor ay magaling mag-preach, tapos magaling magdala ng emosyon nyo. Pero yung ganong church hindi kayo dadalhin sa langit. Ang church na magdadala sa inyo sa langit, ipinapangaral ang salita ng Diyos, sa ayaw nyo sa gusto. Ang pag-awit ay boring. Ang pangangaral ay nakakaantok. Yun o yung church na magdadala sa langit. Kaya nga ako, kahit boring yung awitan, ibigay niyo yung the best dahil hindi naman para sa tao ang pagsamba. Para kanino ang pagsamba? Sa Diyos. Bakit mo, di ako na-bless, bakit ikaw may sinasamba? Ang Diyos ang sinasamba. Pag nangangaral, huwag niyong tulugan, mga kapatid, kasi pag nagsalita, pag binahayag ba yung salita ng Diyos, tutulugan niyo? Hindi o. Diba? Diyos ang salita ng Diyos ang pinapangaral. May oras ng pagtulog, ang haba ng oras ng pagtulog kagabi, dapat alas 7 pa lang, hanggang alas 7 natulog kayo. Para pagdating ng pangaral ng salita ng Diyos, hindi tayo natutulog. Para pag dumating ang pagsubok, babad ka sa salita ng Diyos, malinaw sa iyo ang turo ng Biblia, maituturing mo itong kagalakan. Kagalakan ng pagsubok, mga kapatid. Diba? Ayaw nyo namang walang pagsubok eh. Ayaw nyo nato sa sementeryo, ayaw nyo sa mental hospital. Di, iaral nyo yung salita ng Panginoon, ibabad nyo yung sarili yung salita ng Panginoon para pag dumating ang pagsubok, alam nyo kung paano ito ituring na kagalakan. So, ang sulat ni Santiago ay isang babala sa mga Kristiyano na nakakalimot tungkol sa kahalagahan ng salita ng Diyos. At babala rin ito sa mga nagpapanggap na Kristiyano na hindi nila madadaya ang Diyos. Malinaw ho na hindi porket nakikinig ay Kristiyano na. Hindi yung basihan yung pagdalo ng church para masabing Kristiyano. Yung pagsasabuhay ang pinakamahalaga. Pero kailangan mo pa rin dumalo sa church kasi yun ang katibayan pa rin yun. Isa sa bahagi.
Pero yung nakikinig ka lang, isa sa bahagi yun, pero ibang bahagi yung nagsasagawa ka. Sabi ko ng Matthew 7:21 to 27, sabi ni Kristo, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yung mga taong sumusunod lang sa kalooban ng aking Ama na sa langit. Hindi mo sapat na, ay may tinanggap ko naman si Lord. Ay, sumampalataya naman ako. Pakita mo yung bunga, sabi ni Santiago. Mahal ko si Lord. Kita mo yung damit ko, nakalagay, I love Jesus. Pero, tara, simba tayo. Ay, may baso kasi ako. Ay, tara, church tayo. Ay, may lakad kasi kami ng barkada ko. Okay, meron akong tattoo. Kita mo, nasa relo pa nga. Jesus siya, no? Kaya mo yan. Hindi mo yun ang sukatan ng totoong pananampalataya na sinusubok ng Diyos ay kung paano natin ito ipamuhay. At pag ikaw ay tapat sa Diyos, ikaw ay malinaw yung salita ng Diyos, dumating yung problema, ang tawag doon, pagsubok. Pero kung hindi ka naman tapat sa Diyos, wala kang Diyos, hindi yung pagsubok ang tawag doon consequence ng maling gawa. So, matuto tayong distinguish ang consequence sa pagsubok. Halimbawa, faithful ka kay Lord, wala kang ginagawang masama, hindi ka nang-aapak ng tao, pero dumating yung mabibigat na problema at pagsubok ko yun. Pero kung ikaw naman ay nang-aapak ng tao, nakulong ka, hindi yung pagsubok yung consequence yun. Kasalanan mo yun. Hindi testing ng faith yun. Ang tinetest lang yung faith, yung mga totoong mananampalataya ng Diyos. Yung mga hindi sumasampalataya sa Diyos, mga fake Christian, hindi yung tinetest ang faith niya ng mga nangyayari sa kanila, consequence ng kanilang mga masasama at maling gawa. Kaya pag ang tao nagkasakit dahil sa mga bisyo niya, hindi yung pagsubok niya, consequentially, 35 years kami, inom ng anak, nanigaryo, nagka-cancer ka, ngayon sabi mo, pagsubok lang yun. Hindi ho, consequence na. Pero kung wala kang bisyo, tapat ka sa Diyos, nagkaroon ka ng isang malalang sakit, pagsubok. Ang kwento ng buhay ni Job ay isang totoong pagsubok. Tapat siya sa Panginoon, mahal niya ang Diyos, pero nalugi yung mga negosyo niya, nawala lahat ng ari-arian, namatay yung 10 anak niya, nagkaroon siya ng mga ketong, ang natira lang sa kanya yung buwangera niyang asawa, sabi ba ng asawa niya, sumpahin mo na kasi yung Diyos kung para mamatay ka na. Pero mo yun na lang natira, tapos gano'n talaga, kasi Diyos ka ng Diyos, sumpahin mo na para mamatay ka na. Pero sabi ni Job, dapat ko lang pa siyang pasalamatan sa kasaganaan, dapat din na magpasalamat ako sa pagdating ng pagsubok na ito. Yun ang pagsubok dahil tapat siya. Pero kung hindi ka tapat sa Diyos, wala kang Diyos, hindi pagsubok yung pinagdadaanan mo. Sumpa iyan ng kasalanan mo ng mga bagay na ginagawa mong mali. Kaya itong New Year, mga kapatid, maging tapat tayo sa Diyos. Pag dumating ang pagsubok, count it joy. Maging kagalakan ito sa atin. Bakit? Sa verse 3, bakit binibigyan ng pagsubok ang totoong believer? Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng pagsubok. So nagiging matatag tayo pag sinusubok. Ang gintuho, para madalisay siya, pinadadaan sa apoy. Kung ginto ang pananampalataya mo sa Diyos, dadalisayin niya ng apoy. Ito, babala sa mga totoong Kristiyano, dadaan talaga kayo sa pagsubok. Mabibigat pa na pagsubok, minsan sa mga mahal nyo pa sa buhay, minsan sa mga kapwa nyo pa Kristiyano. Persecute kayo. Sabihin nila, ay, grabe naman kasi kayo dyan sa church na yun, nakapakahaba ng oras. Mabuti dun sa Jesus ng kabilang church. Pupunta ka lang, 10 minutes, sa sign of the cross, uwi ka lang. Hindi Jesus ng Bible yun. Ang Jesus ng Biblia, isang Jesus na karapat-dapat sa pagsamba. Meron siya. So nilalarawan ni David na ang mananampalataya ay dinadalisay parang pila. Kung ikaw ay mananampalataya, dumating ang pagsubok, pagdalisay iyan. Awit 66:10, sabi niya, O Diyos,
Sinubok mo ang iyong mga hirang, sinubok mo kami upang dumalisay. At tulad ng pilak, kami inilarang. Pag ikaw ay totoong mananampalataya, faithful ka kay Lord, dadaan yung darating pagsubok. Count it joy, magtagumpay ka kapatid, hindi yung magpatalo ka sa pagsubok na parang, Lord, sorry. Walang lakas ng loob na lumapit sa Panginoon. Salamat, pinagtagumpay mo ako sa hindi. Lord, sorry. Hindi ganun. Ang totoong Kristiyano, pag dumating ang pagsubok, Panginoon, salamat, binigyan mo ako ng lakas para mapagtagumpayan ko. Ang Kristiyano ay mananagumpay. Kaya nga sabi ni Pedro, dapat ninyong ikagalak sa unang Pedro 1:6-7, dapat ninyong ikagalak kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng panahon. Maigling panahon, ang ginto, bagamat nasisira, ay pinapadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Bakit tayo kailangan dumaan? Para dalisayin. Sa church show, magkakaroon na tayo ng membership. Meron tayong 13 na applicant. Ngayon, sana walang magbabackslide dyan. Akalain nyo, 4 years, 13 lang yung natira. Maraming pumasok sa church na to, lumalabas. Bakit? Hindi sila pinapanatili ng Diyos. Yung iba, minahanap nila yung church na parang club, yung masaya, maraming ilaw-ilaw. Magaling yung drummer, magaling yung gitarista, maganda yung boses ng worship leader, komedyante yung pastor. Yung comedy ba, pag dumating yung pagsubok, ba yung maalala mo? Dumating yung problema at pagsubok, maalala mo ba yung joke ng pastor? Hindi ho! Maalala mo ba yung galing ng drummer? Maalala mo yung ganda ng boses ng worship leader pagdating ng pagsubok? Hindi ho, pagdating ng pagsubok, yung salita ng Diyos ang magbibigay ng tatag sa iyo. Kaya ang church dapat, ang pagtuturo, ang sentro ay ang salita ng Diyos. Hindi tayo nakasentro sa galing ng tao, sa pagkikitara, sa instrumento. Nakasentro tayo sa salita ng Diyos. Bakit? Kasi nga po, dinadalisay tayo. Kaya itong reminder ni Santiago sa mga mananampalataya, dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang sa verse 4. Magpakatatag. Darating ang pagsubok. Hindi pwedeng lalambot-lambot yung faith mo pagdating ng pagsubok. Dumating yung pagsubok na ganito, hindi pwedeng lalambot-lambot ang faith mo. Kailangan mo magpakatatag. Hindi ako iiwanan ng Diyos. Kasama ko ang Diyos. Kahit sa dulo ng buhay, umabot sa dulo ng buhay mo, mamamatay ka na, count it joy kasi andun ang Diyos. Kaya po, magpakatatag. Wala ka namang magagawa pag dumating yung pagsubok kundi magpakatatag. Pero alam nyo, yung mga unbeliever, minsan pag dumating yung pagsubok, nag-suicide, iniinom ng alak, ay, ito na lang naman yung kasiyahan ko Gusto ko makalimot sa mga problema. Ayan yung mga mahihinang nilalang, nagagamit ng mga kung ano-ano, droga, bisyo. Yung iba naman nag-suicide. Mga hindi matatag na tao, nililibang, dinadivert nila yung pagsubok. Instead na harapin ng may katatagan. Sabi mo yung katabi mo, magpakatatag ka, brother, sister. Kung totoo kang Kristiyano, haharap ka sa pagsubok. Pag hindi ka nagpakatatag, kawawa ka. Kawawa ang pamilya mo, kawawa. Kawawa ang mga taong umaasa at nagtitiwala sa iyo. Bakit? Para kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Bilang isang Kristiyanong mananampalataya, dapat tayo'y magpakatatag hanggang wakas. Huwag magkompromiso. Compromise. Ang pagko-compromise ay fruit, ay patunay ng unmatured faith. Ba't nagko-compromise ang tao? Kasi walang tiwala sa Diyos. Bakit nagko-compromise ang tao? Kasi mas mahal niya yung pera. Bakit nagko-compromise ang tao? Mas mahal niya yung sarili niya kaysa kay Kristo. Proof yan ng unmatured faith. Kaya yung mga pastor na nagko-compromise, mas mahal nila yung politiko kaysa kay Kristo. Mga pastor na
umaasa sa Koreano, mas mahal nila yung Koreano kaysa sa providensya ng Diyos. Hindi yung ganon. Magpakatatag, huwag magkokompromiso. Kahit uwilan tayo, alam nyo, sinisikap mong magpakatatag dahil andyan ang Diyos, dahil hindi naman ito tungkol sa akin. Ito ay tungkol sa Diyos. Kahit minsan, dumarating yung panahon na ilan lang tayo, maraming wala. Sinisikap kong magpakatatag na huwag matukso sa bumalik natin na style ng pagsamba na kailangan, maganda yung mga instrumento sa paligid. Na doon nakapokus sa praise and worship, na parang praise and worship ang pagsamba. Hindi yun. Ang pagsamba ay tungkol sa salita ng Diyos. So huwag mag-compromise. Ang pagko-compromise ay fruit ng unmature faith o fake faith. Faking pananampalataya. So after ng pagsubok, sabi diyan, magmamature, lalago. Pag napagtagumpayan, lalago. Actually, hindi ka naman maaalala ng tao sa mga bagay na kinompromise mo. Maalala ka nila na, uy, hindi ka nila papasalamatan o kaya igagalang dahil nag-compromise ka. Yun pa ang sisira sa iyo. Ba't matutuwa ba yung mga member? Halimbawa si Pastor, kapit to ko sa politiko. Hindi, yun ang sisira sa akin. Si Pastor, halos dilaan niya yung sapatos ng politiko. Sobrang pagkukompromise, hindi mo nirespeto ang tao sa ganon sa pagkukompromiso. Tayo ho. Matutuwa ba ang Diyos? Good job, kapatid. Inuna mo ang trabaho mo kaysa sa pagsamba. Ganun bang sasabihin ng Panginoon na pagdating ng panahon, nasa langit, nandun na yung gagaling ng mga confetti, yay! Inuna niya yung trabaho niya kaysa pagsamba. Hindi yun. Laging maaalala, laging igagalang ang tao sa mga bagay na hindi niya kinompromiso. Laging igagalang ang tao sa mga bagay na hindi niya kinompromiso. Ang pagkukompromiso ho, pagpapababa ng ating pananampalataya, pagpapakita na tayo immature o kaya peke ang ating pananampalataya. Kaya huwag tayong magkompromiso. Hindi na tayo papalakpakan ng mga anghel dahil nag-compromise tayo. Sabi niya, napaka-wise, hindi isipin ng mga napaka-wise no? Inuna yung trabaho bago ang Diyos. Tama ba yun? Unahin ang anumang bagay kaysa sa Diyos? Hindi yun. Laging sasabihin ng matinong tao, unahin mo ang Diyos. Pero, iba ang salita sa gawa. So, ang tunay at totoong mananampalataya ay hindi mawawala at mananatiling buhay hanggang wakas. Hindi naman nawawala ang salvation. Reminder lang na dapat ipamuhay ang salita ng Diyos. So, ikalawang puntos, tapos na tayo. When faith are tested, ask knowledge to God. Verse 5. Sundan niyo po sa inyong mga Biblia, kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya ay bibigyan. Sapagkat ang Diyos ay magbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Subalit ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon na dagat na tinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong mabago-bago ang isip at di alam kung ano talaga ang nais niya. Pagdating ng mabibigat na pagsubok sa panahon ng kaguluhan, darating ang panahon, masasabi mo sa sarili mo, Lord, bakit nangyayari ito? Hindi ko na maunawaan. Hindi ko na alam ang gagawin. Hindi na kayang arukin ang aking kaisipan, sabi ng Bible, as knowledge from God. Diba? Minsan sobra-sobra yung pagsubok eh. Lunes may pagsubok, Martes may pagsubok, araw-araw, oras-oras may pagsubok. Hindi mo na alam ang gagawin. Alam mo ang gagawin mo? Humingi ng karunungan sa Diyos. Reminder ho para sa tapat na Kristiyano, mga Kristiyanong walang ginagawang labag sa Diyos, dumating yung pagsubok, ito yung tinuturo ni Santiago na humingi ng karunungan sa Diyos. A wisdom from God, not from man. Madalas ang tao, pag dumating yung pagsubok, hindi niya alam ang gagawin, tumatawag muna sa tao.
Ngayon, ang payo ng barkada niya, halika na, inom na lang natin yan, pagsubok na yan. Nang sa ganon, mawala yan. Hindi naman nawawala. Kinabukasan, pag-gising mo, may over ka, masakit ang ulo mo, andun pa rin ang pagsubok. Minsan naman, hihingi ng payo dun sa mga kaibigan ng babae, may pagsubok ako sa asawa ko, ang daming problema. Ang payo naman, iwanan mo na kasi. So, huwag tayong manguna humingi ng wisdom mula sa tao. Wisdom mula sa Diyos. Wisdom mula sa salita ng Diyos. Buksan niyo po yung Santiago 3:17. Ito yung wisdom na binibigay ng Diyos sa mga taong humingi sa Kanya ng payo, humingi ng gabay at patnubay. Ngunit, ang karunungang buhat sa itaas o yung knowledge na mula sa taas. So, ngunit ang karunungang buhat sa itaas, unay malinis. Malinis. Saka mapayapa, banayad, maunawain, puspos ng kawawaan at ng mabubuting gawa, walang pagtatanggi, walang pagkukunwari. Pag humingi ka ng wisdom mula sa Diyos sa Kanyang salita, iyan yung bibigay sa iyo. Malinis, mapayapa, banayad, maunaway. Pag humingi ka ng payo sa tao, bias yan kadalasan. Halimbawa, nakuhaan mo ng payo, naiinom ka, naiinom na lang natin. Yung isa naman, dahil hiwalay sa asawa yung naiinom ng payo, ay hiwalayan mo na rin. So, ang Diyos, hindi ganon pag magbigay ng payo, banayad, maunawain, puspos na kaawaan, walang pagtatanggi, walang pagkukunwari. Minsan ang tao, kunyari, concern. Hingi ka ng payo sa kunyari, concern sa'yo, ang ipapayo nun, yung mali. Diba? Minsan ang tao, inggit eh. Hingi ka ng payo sa tao, inggit sa'yo, ang papayo nun, mali. Pero pag humingi ka ng payo sa Diyos, pag dumarating yung pagsubok, maganda at tama. God graciously give wisdom to those who ask for it. Kung may problema na kapatid, pag dumating ang problema, una mong hingian ng payo ang Diyos ang Kanyang salita. Sumunod, humingi raw ng may pananampalataya. As in faith, di ba? Sabi diyan, huwag pa ba, sabi diyan, subalit ang humingi ay dapat magtiwala sa Diyos. Huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay kinataboy parang hangin. So pag humingi tayo ng payo sa Diyos, knowledge sa Diyos, gawin natin ito ng may pananampalataya. Sabi ng Hebrews 6, kung walang pananampalataya, hindi maaaring malugod ang Diyos. Hindi rin yung double-minded na pabago-bago ang isip. Ano ba? Susundin ko ba yung tinuturo ng Biblia o susundin ko yung tao? Pag sinabi na, basta pag humingi tayo ng payo, kung ano yung tinuturo ng kasulatan ng Diyos, na tama, mabuti, yun lang sundin natin. Huwag double-minded. Ang mga tao hindi nagtitiwala at puno ng alinlangan at pabago-bago ang isip, hindi tatanggap ng anuman sa Panginoon. Sumunod tumanggap ng karunungan mula sa Panginoon. Huwag pabago-bago ang isip, magtiwala tayo sa Panginoon. So when faith is tested, count it joy. When faith is tested, ask knowledge from God. Sa mundong ito, puno ng peke, mga kapatid, ito yung point natin. Sa mundong ito, puno ng peke. Fake Christian, fake faith, fake church, marami ho, sabihin nyo na lahat ng fake. Fake belief, fake worship, sa mundong ito puno ng peke. Pero ang totoong mananampalataya ay nakatakdang masubok para itong gintong padadaanin sa apoy at dadalisayin. Titignan kung ang pananampalatayang ito ay galing sa Diyos o galing sa mundo. Sa mundong ito, kung totoo ang pananampalataya mo, susubukin mo. Dadalisayin yan. Bakit? Para malaman kung iyon ay totoo. Inevitable ho yan, hindi maiiwasan. Sabi ng Santiago 2:17-18, bakit kailangan subukin yung pananampalataya? Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Ngunit may nagsasabi, may pananampalataya ka at may gawa ko. Ang sagot ko naman, ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang kalakip na gawa.
Pakita ko naman sa iyo sa pamagitan ng aking gawa ang aking pananampalataya. Kung sinasabi ni Santiago na sa mundong ito, susubukin yung faith mo. At para malaman totoo ang faith mo, dapat magbunga yan ng mabubuting gawa, uncompromised na gawa. Ngayon, ipakita mo sa akin iyan. Ngayon ang sabi ni Santiago, ipapakita ko naman yung gawa ko na bunga ng pananampalataya. Salvation is by grace through faith. Totoo po yun. Pero ang katibayan, ebidensya, sabi ng mga Bisaya, ay gawa. Uncompromising faith. Paninindigan sa Diyos. Pagtitiis hanggang wakas. Kaya ang challenge, dapat tayong magpakatatag hanggang wakas upang mag-mature ang ating pananampalataya. So when faith are tested, count it joy. When faith are tested, as knowledge to God. Makikita natin sa aklat ni Santiago ang hamon ng tapat na pagsunod kay Jesucristo. Hindi lamang sa salita, kung hindi sa gawa. Tinutuldukan ni Santiago ang mga maling pananaw na Kristiyano naman ako tumanggap naman ako, nag-sinner's prayer naman ako. Okay na yun, wala nang gagawin. Tinutuldukan ni Santiago, mali yan, hindi ligtas yan, hindi Kristiyano yan. Ang totoong Kristiyano, sabi ni Santiago, ay nakikita sa kanyang mga gawa, sa kanyang buhay mananampalataya. Ang mga pananampalataya, tumanggap naman ako, okay lang walang church, mahal ko naman si Kristo, naniniwala naman sa Kanya, ako sa Kanya, nag-aaral naman ako eh. Alam ko nga yung doctrine of grace, alam ko yung 5 solas, alam ko yung predestination, alam ko yung mga doktrina ng Bible. Pero walang gawa, pananampalataya ho yan, pananampalataya ng demonyo. Sabi ng Santiago 2:19, ang diablo ay sumasampalataya rin at nanginginig pa. Sa Santiago 2:19, sabi ng Bible, ang mga demonyo ay sumasampalataya rin naman, nanginginig pa. Kung theology ang basihan ng pagiging Kristiyano, pagtanggap, pag-profess, Kristiyano ang demonyo. Kasi nananampalataya rin siya, nanginginig pa. Mas malalim pa nga ang theology ni Satan. Kilala niya ang Diyos. Kilala niya. Alam niya ang kalooban ng Diyos. Pero ayaw niyang gawin ito. So kung sa sulat ni Santiago, tinutuldukan niya yun, yung tagapakinig lang, knowledge lang, tumanggap lang, pero walang ebidensya, walang gawa, walang pagpapatunay, yun daw, sabi ni Santiago, ay pananampalataya na kagaya ng demonyo. Ang ganung uri ng pananampalataya ay hindi nakapagliligtas sapagkat ito'y walang ebidensya ng tunay na pananampalataya gaya ng sinasabi ng Efeso 2:10. Diba? Madalas kasi ang kinukuha na Efeso 2:8-9, for by grace you have been saved through faith, and it's a gift, not by works, so the one will boast. Pero nakalimutan yung 10, na kayo'y ginawa para sa mabubuting gawa. Kayo'y naligtas for good works, that is, inihanda bago pa likhain ang mundo. Hindi dahil sa mabubuting gawa ang kaligtasan, pero purok iyon. Na naligtas ka, ang katibayan, iyong mabuting gawa. Hindi ka nagko-compromise. Nagiging matatag ka pagdating ng pananampalataya. Dahil ang totoong Kristiyano ho, hindi mawawala yan sa Diyos. Kahit ibagsak lahat ng mundo ang pinakamabigat na pagsubok, hindi mawawala ang totoong Kristiyano. Kahit araw-araw may namamatay siyang mahal sa buhay, hindi mawawala ang totoong Kristiyano. Bakit? Kasi ho, pinipreserve siya ng Panginoon, kaya siya nagpe-persevere. Sa Doctrine of Grace, merong 5 points: total depravity, unconditional election, limited atonement, irresistible grace, yung perseverance of the saints para sa mga mananampalataya. Kaya sila nagpe-persevere, nagpapatuloy hanggang wakas dahil pinipreserve sila ng Diyos. Ang Ama ang nag-iingat sa kanila, ang Anak ang namamagitan sa kanila, ang Espiritu Santo ang kumikilos sa kanila para hindi sila mawala sa Diyos. Kung totoo kang ligtas, kapatid, hindi mawawala ang kaligtasan mo. Kung totoo kang mananampalataya, hindi mawawala ang Diyos.
magbubunga yan ng mabubuting gawa. Pero kung di ka totoong mananampalataya, hindi ka totoong ligtas, maaaring umabot ka rito sa church ng 5 taon, pero pagdating ng panahon, aalis ka. Kasi nga, hindi genuine. Pero ang totoong Kristiyano, hindi siya alis, hindi siya, kahit may mga panahon na bumabagsak siya, magpapatuloy siya. Bakit? Iniingatan siya ng Diyos. So when faith is tested, as a true believer, count it joy. When faith are tested, ask knowledge to God. Nawawa, napagpala tayo ng salita ng Panginoon. Tayo'y tumayo at tayo'y manalangin.